una sa lahat, sa pool sa CCTV, ang paghabol ng isang lalaki sa aso na si Kilua sa Bato, Camarines Sur. Nang maabutan, makikitang hinampas ng lalaki ang aso sa kamuling hinabol. Grabe man gamoy. Kalaunan, nakita na lang ng kanyang amo ang aso na wala ng buhay. Hinala nila, binalak na lutuin si Kilua. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-19 na araw ng Marso taong 2024. Kasama ang buong persa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. 300 pamilya nasunugan sa Quezon City. May mga sumiklab ding sunog sa Tondo at Pasig. Pati sa Talisay City sa Cebu, nagkasunog din. Pastor Apollo Kibuloy pinaaresto na ng Senado matapos magmatigas pa ring dumalo sa mga pagdinig. Sasakyan ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang tinambangan sa Skyway sa Maynila. Pati ba naman sa Mount Apo, meron daw mga resort na iligal na itinayo. Menu ng mga pagkain sa mga restaurant sa Quezon City, balak palagyan ng calorie count. Mga may-ari ng karinderya nangangamba. Lalaking nang hipo ng dibdib ng babaeng katabi niya sa jeep, sa kulungan ang bagsak. Alamin ang mga paghahanda sa PTEX at iba pang bus terminal para sa pagdagsa ng mga uuwi ng probinsya sa Semana Santa. At Sharon Cuneta, nais patang nagsya-Sharon ng pagkain sa isang birthday celebration. Aabot sa 300 pamilya ang nasunugan ngayong araw sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. 3 ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kitang-kita sa video na ito ang pagsabog mula sa ikalawang palapag ng nasusunog na bahay sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City kaninang tanghali. Grabe ang guys. Sa tindi ng sunog, halos wala nang natira sa mga magkakadikit na bahay na ito. Ang mga residente, wala nang magawa kundi panoorin ang kanilang ari-arian na matupok ng apoy. Abot na yun, ubos yan hanggang dito. Magagawa. Sige na, ayaw mo na yan. Ang iba, nakibitbit na rin ng mga timbang may tubig para tumulong sa mga bombero. Ang bilis. Sa lakas ng apoy, iniakyat sa Task Force Alpha ang sunog. Ibig sabihin nito, 23 fire truck ang kinailangang rumesponde sa lugar. Walang kwenta na. Sinubukan pa ng mga residente na isalba ang iba nilang gamit, pero halos wala nang mapakinabangan sa mga nakuha nila. Si Rogelio, na isa sa mga nasunugan, electric fan, tangke ng LPG at ilang damit lamang ang naisalba mula sa natupok na bahay. Malakas yung apoy doon. Tapos, pagdating ko sa bahay, lahat ng mga gamit ko, pinaghahagis ko na lang sa bintana. Kasi kung ano lang pong nadadampot ko, hinahagis ko na lang. Aminado naman ang mga bombero na nahirapan silang apulahin ng sunog. May kasikipan din po yung area at i-consider din po natin yung panahon na mainit na may kasamang malakas na paghangin kaya lumaki yung ating sunog. Nagpapaalala dyan ay yung content ng bahay, kung ano yung nasa loob ng bahay. Dahil kumbaga, kung ito ang pinagmulan, at kung ito ay talagang light combustible material na dalang mabilis masunog. 3 residente naman ang nasugatan sa paa at kamay. Wala namang nasawi mula sa sunog. Aabot sa 300 pamilya ang walang tirahan ngayon matapos ang sunog. Kasalukuyan silang nasa evacuation center. Pasado 1:00 na ng hapon nang magdeklara ng far out. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
Magkakahiwalay ng sunog din ang sumiklab sa Pasig, Maynila at Quezon City. Nasa 20 pamilya ang nawalan ng bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagkagulo ang mga residente sa barangay 186 sa Tondo, Maynila matapos sumiklab ang sunog doon mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, tila di umuubra ang pambobomba ng tubig. Rinig pa ang pagputok ng linya ng kuryente habang inaapula ang apoy. Nabalot din ng makapal na usok at nakasusulasok na amoy ang lugar. Mula yan sa nasunog ding gusali na pagawaan ng mga damit. Marami sa mga nasunugan ay nagising na lang nung malaki na ang apoy gaya ni Juliana Patong. Wala na siyang naisalbang gamit sa pagmamadaling lumikas. Wala na po kaming bahay, wala na rin po lahat, wala kaming naisalba. Yung bahay lang na, lahat ng importante, wala po. Ang hirap po ng gantong nasunugan. Lahat ng pinaghirapan. Si Russell Jacinto naman, inilabas kaagad ang 6 na buwang sanggol na anak nang malamang may sunog. Pagbukas ko na po ng pinto, maapoy na po yung nilalakaran namin. Ginawa ko po yung anak ko po sanggol. Niyakap ko po, tapos binasa ko muna po yung tela para maibaba ko po. 3 bahay ang nasunog at 15 pamilya ang nasunugan. Bukod pa riyan ang nasunog na factory ng mga damit. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Pero usap-usapan naman ng ilang residente. Sabi po, may nag-charge daw po, tapos pumutok daw yung kuryente. Yun daw po yung pinagmulan. Malaking apoy rin ang bumulabog sa barangay May Bungas sa Pasig pasado alas 4 kaninang madaling araw. Kabilang sa mga nasunugan si Manny Hasal. Emosyonal siya habang tinitingnan ang iilang naisalbang gamit, kabilang ang 2 LPG tank mula sa kanyang karinderya. Inunan niya raw ang pagligtas sa kanyang mag-ina. Kung paano na yung negosyo namin, bahala na si God siguro kung ano yung kanya. Tumagal din ng halos 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. 4 na bahay ang natupok sa sunog at 4 na pamilya rin ang nawalan ng tirahan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa kuha mula sa himpapawid ay kita ang lawak ng sunog sa isang pabrika ng toyo sa barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City kahapon. Makakapal at maiitim na usok ang bumalot sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil sa lakas ng hangin. Tumagal ng mahigit 3 oras ang pagpatay sa sunog. Mahigit 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nadamay na mga bahay, pero 2 bumbero ang sugatan sa pagresponde. Inaalam pa kung ano ang naging nitsa ng apoy. Nagpabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Abot sa 60 bahay ang natupok sa sunog sa Talisay City. Sa lakas ng apoy, nagbayanihan na sa pag-apula ang mga residente. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sunod-sunod ang pagdating ng mga bumbero matapos sumiklab ang sunog sa barangay Kansohong, Talisay City pasado alas 11 kaninang umaga. Kahit masisikip ang mga daan, binuhat nila ang malalaking hose papasok sa lugar. Nasa inner portion tapos masikip ang daan. At na lang namin yung mga hose, dugtong-dugtong na lang namin para maabot dun sa dulo. Binalot na makapal na usok ang lugar, kaya ang ilang bumbero umakyat na sa mga bubong para pigilan ang pagkalat ng apoy. Kanya-kanyang takbo at salba ng kanilang mga gamit ang ilang residente, pero may mga tumulong na rin sa paghahakot ng tubig. Sa kabila niyan, mabilis pa rin lumaki ang apoy. Lumabas ako, nakita ko na lang na lumaki na yung apoy. Sobrang bilis talaga. Sobrang bilis talaga. Yung mga tao nagpapanik na. Saka ng mga tubig para hindi tumawid dito. Sa taranta at pagod, napahiga na lang ang ilang residente sa tabing kalsada. Marami sa kanila ang walang naisalba. Si Nelfa Aringoy, tanging ang imahin na lang ng Santo Niño ang nakuha sa bilis ng pangyayari. Ang hangin na anak. Parang sumasayaw. Yep.
Sus, basta ambot lang. Wala akong napulot. Yung damit, wala. Ito lang. Kasi mainit. May ilang residente namang nagmamagandang loob at namigay ng inuming tubig sa mga nauuhaw na bumbero at sa mga tumutulong sa pag-apula. Umabot na mahigit 1 oras bago napatay ang sunog. Inaalam pa ang mitsa nito. Pero tukoy na raw nila kung saang bahay ito nagsimula. It could be probably mga butane or ano pang mga bagay na like kuryente, pwede rin makasabog. Tinatayang nasa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Tinupok nito ang nasa 60 bahay. Nasa barangay gym ng Kansohong, inilikas sa mga nasunugan. Inaasikaso na ng City Social Welfare Office ang ayudang ibibigay sa mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Tinambangan ang sasakyan ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang kaninang umaga. Sa ulat na nakuha ng News 5, sakay ng pickup truck ang 2 security escort nang dumaan ito sa Skyway sa Maynila. Papunta noon ang mga escort sa Quezon City para sunduin si Bucor Deputy Director General for Administration Attorney Al Pereras nang mangyari ang ambush. Agad namang tumakas ang mga salarin na lumusot sa Nagtahan exit. 4 na tama ng bala ang tumama sa pickup truck. Base sa tama sa sasakyan ni Katapang, pinuntirya ng mga salarin ang passenger seat ng pick-up. Bulletproof naman ang pick-up truck at walang nasaktan. Sa panayam ng News 5 kay Katapang, ipinahiram niya ang sasakyan kay Pereras sa gitna ng mga natatanggap nilang death threats. Of course, yung mga reforms pa na iba na ginagawa natin dito, inaayos natin yung sistema, ayan, maraming ayaw dyan. Kasi nga, nawawalan sila ng pribileyo. Improve namin yung security namin, magdagdag ng mga bodyguards o guardia, and then of course, kailangan parating naka-bulletproof kung magbabiyahe. Kinasuhan na si Davao City si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Department of Justice, harap ang pastor sa kasong child abuse. Ipinagutos ito ng DOJ matapos baliktarin ang desisyon ng Davao City Prosecutor's Office noong 2020 na ibasura ang mga reklamong rape, child abuse at human trafficking laban sa pastor at 5 iba pa. Nag-ugat ito sa reklamo ng noy 17 anyos na biktima na bukod sa minaltrato ay ginahasa at pinagtrabaho pa umano ng walang sahod. Kasabay ng kaso niya sa Davao, pinaaresto na rin ng Senado si Pastor Kibuloy. Inilabas na kasi ang kautusan na pirmado ni Senator Risa Ontiveros at Senate President Mig Zubiri. Kasunod dito ng ilang beses niyang hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng mga reklamong pang-abuso sa mga miyembro ng KOJC. Tiniyak naman ng Senado na igagalang ang karapatan ni Kibuloy sa sandaling siya'y maaresto. Matagal naman nang itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang sa kanya. Once maaresto sila, kapag schedule na kami sa wakas ng hearing, nadadalo siya para sa wakas humarap sa komite, pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Mag-comply lang po sila, pumunta siya dito. We'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected. Nadakip ang 2 lalaki nagnakaw at nagbenta ng motorsiklo sa Maynila ang nagturo sa kanila ang mismong pinagbentahan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Kasama ang mga polis, binuksan ng lalaking ito ang compartment ng kanyang motorsiklo, nakaka-recover lang matapos manakaw sa Sampaloc, Maynila nitong Sabado. Yun nga lang, bigusang makita ang ilang mahalagang gamit na iniwan niya sa loob nito. Sir, sinot na yung gamit ko, sir. Kanina mo iniwanan. Kabilang sa nawala ang mamahaling singsing na regalo sana niya sa kanyang asawa. Kwento ni alias Josh, nakikipag-inuman siya nang iparada niya ang motor sa harap ng bahay ng isang kaibigan. Kalaunan ay naalala niyang naiwan niya nakasaksak pa ang susi sa kanyang motor. Mga bandang 2:00 po, doon ko na po na confirm na yung susi ko wala po sa akin. And 4:30 po, yung pauwi na po ako. Pagkababa ko, wala na po yung motor ko doon. Sinubukan pa raw ni Josh hanapin ang motor pero hindi niya na ito nakita.
Kinabukasan ay kinontak nilang siya ng mga opisyal ng barangay na may nagsaoli ng susi ng motor. Pinabalik na po ako. Nandun na po yung nagsusurrender po. Kasi binenta daw po sa kanya yung motor ng halagang 20k pero dahil hindi daw po siya 3k lang po yung dinaw niya pero binigay na po yung motor sa kanya. Tapos ayun na nga po nung nagsama na po ako ng polis. Itinuro naman ng nagsaoli ng susi kung nasaan ang motor at dito na nakumpirma ni Josh na kanya nga ang motor. Ito yung motorsiklo na ninakaw mula sa biktima. Bukod sa ilang modification sa parts ng motorsiklo, ang mas nagpakumbinsi pa sa biktima na kanya nga ito ay itong gasgas sa may harapan. Kwenestyon naman ng mga pulis ang lalaking bumili ng nakaw ng motor. Bago ko kinuha to, papel na hunan dyan. Anong pangalan nung nagbenta sa'yo? Ibebe po. Naaresto naman sa follow-up operation ang nagnakaw ng motor. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang dalawang sospek. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Sasampahan din ng reklamong paglabag sa anti-fencing law ang bumili ng nakaw na motor. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ibinunyag mismo ni Senator Raffy Tulfo ang ilang resort na illegal daw itinayo sa loob ng protected area ng Mount Apo sa Davao. Pero nang bisitahin ng News 5 ang lugar, hindi lang pala resort ang nakatirik sa paanan ng bundok. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Madami din resorts ang naglipana sa Mount Apo National Reserve sa Digos side. Ito ra po ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Ito ang revelasyon ni Senator Raffy Tulfo sa privilege speech niya sa Senado kahapon. Parang mga kabuti na raw na nagsulputan ang ilang resort sa paanan ng Mount Apo na matagal ng protected area sa Mindanao. Labas na sa buffer zone ang mga ito. Kung pagbabasyan po ay ang nakita namin sa Google Earth and comparing it with the map of Mount Apo. Personal na pinuntahan ng News 5 ang tatlong resort na binanggit ng senador sa Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Maganda ang view sa taas ng bundok, pero kapansin-pansin ang mga bahay at istrukturang nakatirik sa lugar. Pagdating naman sa unang resort, heto agad ang bungad. Sa gate pa lang ng Montefrio Garden Resort, may nakapaskil na nagsasabing may Environmental Compliance Certificate o ECC sila. Pagpasok naman, merong infinity pool, may viewing deck at iba't ibang function hall. Ayon sa supervisor ng resort, sumunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. May ECC din daw sila mula nang magbukas noong 2021. Every year naman po tayo nag-update ng mga requirements natin under DENR. Pinuntahan din ng News 5 ang kalapit na Villa Recurso Resort. Hinarap kami ng manager pero nadala raw ng may-ari ang kopya ng ECC nila. Nagpakita rin ng kopya ng ECC nila ang Twin Mountain Resort. Sabi ni Senator Tulfo kahapon, balak nang ipasara ng DENR ang mga resort. 2 taon daw ang binigay munang palugit para kusa silang umalis. Pero ayon sa management ng tatlong resort, wala naman silang natatanggap na abiso. Wala naman po silang closure order, so yung mga resort around the Mount Apo po is still ongoing yung operation po. Kung titignan naman sa mapa, malinaw na pasok nga sa protected area ng Mount Apo Natural Park ang lokasyon ng mga resort sa Barangay Kapatagan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Mount Apo Natural Park Protected Area Management ng DENR sa Barangay Kapatagan pero umiwas muna silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Aprobado na ng Commission on Appointments ang promotion ng mahigit 100 opisyal ng AFP. Pero na-bypass muna ang ad interim appointment ng isang general dahil sa issue sa pamilya. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Hindi pa rin nakalusot ang promotion ni Brigadier General Ranulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command sa Commission on Appointments ngayong araw. Napag-alaman ng CA na hindi tumupad sa usapan ng sustento ang general para sa kanyang asawa at 2 anak. Ayon kay Senator Riza Hontiveros, alinsunod sa napagkasunduan noong 1 linggo sa executive session, kalahati ng buwan ng sweldo ng general ang ibibigay sa asawang si Luz. Sasagutin din niya ang tuition ng mga anak. Katumbas yan ng 50,000 pesos ng kanyang basic pay. Yun nga lang, tila ibang pagkakaintindi ni Sevilla. Sa halip na 50,000, 30,000 daw kada buwan ang pagkakaintindi niya. I just like to refresh your memory, sir. Ang rekomendasyon po ng komite ay
kalahati ng sweldo nyo, just the base pay, excluding yung allowances nyo. Honestly, Your Honor, I was not totally informed of the amount. I was just told to offer an amount, and I was not informed if that amount is already enough. Dito naman nairita si Congressman J.J. Romualdo. Diyan, nag-usap man tayo na from 65 to 50. Gusto ko nga in writing yun. Sabi mo nga 50. Tapos gusto mo, sabi mo hindi mo kaya hanggang bumaba ka pa nga ng 30. We mentioned the amount. Please, wag ka naman magsinungaling. No, sir. Tinutulungan na nga kita. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Sevilla. Medyo, kung maintindihan lang po, bothered din po ako. But again, I did not intend to commit yung pagsisinungaling. Wala po akong intention na lukuhin ang itong honorable committee. Kung kinakailangan po or dahil nga po sabi 50% of my base pay, I am willing to submit to that, Your Honor. Ayon sa CA, bagamat hindi sila family court, dapat raw ay sinusunod ng mga uniform personnel ang honor code at pagpapahalaga sa pamilya. Sa isang ambush interview, matapang ang pahayag ng asawa ni Sevilla na si Luz. Ikalawang asawa na siya ng general at biktima rin daw ng pang-aabuso. Sabi ko nga noon sa unang statement ko, no amount of money will make me back down. And that is my stand hanggang matapos, hanggang hindi siya napaparusahan, hanggat hindi nabibigay yung dapat na para sa pamilya namin. At yung hustisya, at the end of the day, yung hustisya at vindication ng mga anak ko, ng pamilya ko, at syempre yung ako bilang asawa. Maging aral daw sana sa lahat ang naudlot ngayong promotion ng general. Hindi lang po sa AFP, kundi po sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. At sana po sa ating mga gentlemen in the AFP, mahalin po natin ang ating mga pamilya, mahalin po natin ang ating asawa at mga anak, pahalagahan po natin sila. Handa naman daw ang CA na muling ikonsidera ang promotion ni Sevilla. He can make an appeal doon for his reappointment. And of course, if he complies, we will help him for it. Kasi pinaghirapan naman niya yung one-star niya. Kung hindi niya kinukumply yun, talagang mawawala yung one-star. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinalaan ni U.S. State Secretary Antony Blinken ang China na tantanan ng pambubuli sa Pilipinas sa usapin ng South China Sea. Kung magkakagulo raw kasi hindi magdadalawang isip ang Amerika na ipagtanggol tayo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Stand behind it. We have an ironclad commitment to it and to the Philippines. Sumentro sa Defense and Security Cooperation ng Pilipinas at Amerika ang naging agenda ni U.S. State Secretary Antony Blinken sa muling pagbisita niya sa bansa. Kanina, personal siyang nakipagbulong kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa tanggapan ng DFA sa Pasay. Numero 1 sa pinag-usapan nila ang tensyon sa South China Sea. Dito muling iginiit ni Manalo ang karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo. The Philippines is committed to managing disputes in accordance with our national interests, a rules-based international order, and international law, especially UNCLOS. Maaanghang naman ang mga pahayag ni Blinken laban sa China. Napapadalas kasi ang insidente ng banggaan at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Kalat-kalat din ang Chinese militia vessels sa South China Sea. Babala tuloy ni Blinken, hindi basta-basta mananahimik lang ang Amerika kung mas maging agresibo ang China. We have a shared concern about the PRC's actions that threaten our common vision for a free, open Indo-Pacific, including in the South China Sea and in the Philippines Exclusive Economic Zone. They're also critical to the interests of the region, the United States, and the world. It's why we stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments. Dito na rin pinaalala ni Blinken ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Article 4 of that treaty extends to any armed attacks on Filipino armed forces, on public vessels, on aircraft, and that would include its Coast Guard. And that would also be anywhere in the South China Sea. So we've been very clear about that. Very consistent about that.
Buwelta naman ng China, malayo sa South China Sea ang Amerika, kaya wala raw itong karapatan makisawsaw sa issue. Bago naman makipagpulong kay Manalo kanina, binisita rin ni Blinken ang isang semiconductor facility sa Muntinlupa. Dito niya binigyang diin ang potensyal ng local semiconductor industry na pwede pa raw palaguin at pagtuunan ng karagdagang investments ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine National Police na tutukan ang paglaban sa lumalaganap na cybercrime sa bansa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan ang innovation ng technology para protektahan ang mga Pilipino sa digital threats. Sabi pa ni PBBM, hindi lang sa mga mamamayan may banta ang mga cybercriminal, kundi maging sa national security. Kasabay nito, ibinida ng Pangulo ang pagbaba ng index crimes o yung mga seryosong krimen gaya ng pagpatay, pagnanakaw at rape sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mula higit 100,000 naitala noong 2017, higit 38,000 index crime incidents na lang ang naitala ng PNP noong nakaraang taon. Sa kabila nito, hindi raw dapat makontento, sabi ng Pangulo. Kaya utos niya sa PNP gawin ang street-level approach o mas makipag-ugnayan pa sa mga LGU para sugpuin ang mga krimen. Sabi yan ng Pangulo sa panunumpa ng 55 bagong promote na star rank officer ng PNP sa Malacanang. We have done it without resorting to legal shortcuts or short-circuiting the process or acts that subvert the rule of law. We should not be content with the current decrease in crime rates. Even in their diminished state, the disturbance they cause is still immeasurable. Susunod, dalawang kaanak ng pinatay na mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon, sinampahan ng reklamo. Asong pinatay sa palo at balak pa umanong lutuin, nag-viral. May-ari ng aso desididong makamit ang hustisya. At mga restaurant sa Quezon City, balak i-require na maglagay ng calorie count sa menu. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nababahala ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng pertussis o whooping cough sa Cordillera Provinces. Isang nakakahawang respiratory disease ang pertussis na kapag hindi naagapan, posibleng ikamatay ng pasyente. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagdiwang ng kaarawan ang kambal na anak ni Chenny sa Burnham Park sa Baguio City. Dahil magdadalawang taon pa lang mga bata, labis ang pag-iingat ni Chenny para makaiwas ang mga anak sa anumang sakit. Siyempre di ka makatulog pag may sakit yung mga anak mo. So kailangan talaga tutok ka. Walang tulog, ganyan. Ayun, dapat tutok ka sa sa mga kinakain nila, sa temperature, sa mga damit nila, ganyan. Ang turista namang si Claribel mula Pangasinan, maselan sa mga pinapasyalan nila ng kanyang 6 na buwang gulang niyang anak. Tiyempo kasi sa kanilang pamamasyal ang pagdami ng mga tinatamaan ng pertussis o whooping cough sa Cordillera. Iniiwas po sa sa maruruming lugar, ganun kasi 'di ba doon po nila nakukuha yung ganun. Doon parang isa pong sintomas yung ganun, yung maruming paligid. Itinuturing na killer disease para sa mga batang edad 5 taon pababa ang pertussis. Isa itong nakahawang respiratory disease na galing sa bacteria na Bordetella pertussis. Tinawag din itong whooping cough dahil sa sunod-sunod na ubo na nauuwi sa hirap sa paghinga. Kabilang sa mga sintomas nito ay malalang ubo, sipon, sore eyes at lagnat. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagbahing at pag-ubo. Kung hindi maagapan, posible itong mauwi sa pneumonia at pamamaga ng utak dahil sa pagkawala ng oxygen. Maaari yang magresulta sa pagkamatay ng pasyente. Sa datos ng DOH Cordillera mula January 1 hanggang March 9, 18 kaso ng pertussis o whooping cough ang naitala. 4 dito ay nagpositibo, 3 mula Baguio at 1 sa Benguet. Mas nakababahala ito dahil noong 2023, walang kaso ng whooping cough ang naitala sa rehiyon. Ang tinitingnang rason dito ng DOH Cordillera ay ang pabago-bagong panahon.
Kahit nakahahawa, maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga sanggol na 6 na buwang gulang pababa. By getting vaccinated, you're not just protecting yourself, but you're safeguarding the health of everyone around you. Maliban sa bakuna, maiiwasan din ang pagkalat nito sa tulong ng tamang cough and sneezing etiquette at paghuhugas ng kamay. Pinapayuhan ng mga residente sa Cordillera na magpakonsulta kung mayroong maramdamang sintomas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Gustong palagyan ng calorie count ang menu ng mga restaurant sa Quezon City. Solusyon daw yan para maiwasan ang ilang nakamamatay na sakit. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Anong favorite meal mo? Mahilig ka ba sa one-piece chicken with rice, tapos may side pang french fries at burger? Ganahan ka pa kayang kumain kung bago ka pa sumubo? Ay may magsasabi sa iyong halos 1,000 na ang calories niyan. Sa Quezon City, isinusulong na ilagay sa menu ng mga malalaking restaurant at food chains ang calories ng bawat order. Pirma na lang ni Mayor Joy Belmonte ang hinihintay para maipatupad ang calorie labeling ordinance. Importante raw na alam mo ang bilang ng calories na kinakain mo. Ayon sa Quezon City LGU, mahalagang magabayan ng publiko tungkol dito lalo't dumarami ang mga obese sa Pilipinas. Katunayan, base sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute, mula 2015, makikitang pataas ang trend ng mga overweight at obese ng mga nasa edad 20 hanggang 59. Bagamat mas mababa, pataas din ang trend ng mga overweight at obese na senior citizen. Paliwanag ng mga eksperto, lahat ng kinakain natin may calorie na nagbibigay enerhiya sa ating pangatawan. Pero kung hindi ito mabuburn, magiging taba ito at hindi yan healthy. Pwede yung maging risk factor ng iba't ibang klase ng sakit, gaya ng diabetes, hypertension at sakit sa puso na kabilang sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas. Iba-iba rekomendadong calories depende sa kondisyon ng isang tao. A common tao doesn't know ano ang content ng kanyang kinain. Pero at least aware ka, oops, ang dami ko palang kinain ngayon. Bukas maglalakad ako ng ganito kahaba. Sakaling ipatupad na ang ordinansa, mapipilitang mag-adjust ang mga restaurant sa QC. Makapal yung menu namin. So imagine mo yun, aaralin namin bawat isa yung mga menu doon. So it would take a process and probably a period of time to do that. Pati ang mga karinderya, nangangamba na posibleng maapektuhan nito ang kanilang kita. Kasi po, mag-ano na rin yung tao, mag-control na din yan, kumain. Paano kung malalang sa 1 kilo, ilang calories ang niyan, ang content niyan. Siguro kailangan mag-conduct sila ng mga trainings. Hindi naman kami nag-aral nga ng nutritionist para malaman namin ilan ang content ng calories sa bawat pagkain. Paglilinaw naman ng QCLGU para pa lang sa mga malalaking restaurant at food chain ng calorie labeling ordinance. Bagamat target din nilang ipatupad yan kalaunan sa mga karinderya, tiniyak naman ang mga katuwang sa pagbuo ng patakaran. Natutulungan nila ang mga maliliit na negosyo. With the smaller food businesses, there are some concerns. Quezon City will provide some technical assistance and possible incentives for these small food businesses. Suportado naman ng Department of Health ang naturang ordinansa. Hinihikayat din nila ang iba pang mga lokal na pamahalaan na tularan ito. Kasi importante, alam natin yung bilang. Baka bili lang tayo ng bili, kain lang tayo ng kain. Para siyang pera na pagka inipon natin, nagbabangko tayo, yun nga lang, hindi siya sa bangko pupunta, sa bewang siya pumupunta. Pero paalala pa ng DOH, dapat pa rin niyang sabayan ang pag-ehersisyo at sapat na tulog para iwas sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Dapat ipakulong. Yan ang iginiit ni Interior Secretary Benhur Abalos sa mga nagbebenta at gumagamit ng vape na may marijuana. Dapat daw mahuli ang lahat ng sangkot, lalo't bawal na bawal ito. Una nang nagbabala ang PIDEA laban sa paggamit ng marijuana-flavored vape. Noong 1 linggo, may nakumpiskang vape na may halong cannabis oil at marijuana kush sa Taguig. May naharang din na parehong produkto sa port area sa Maynila. 60 pesos ang tinaas sa kada kilo ng ilang isda sa mga pamilyan sa Metro Manila 1 linggo bago ang Semana Santa. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, 20 hanggang 60 pesos ang tinaas sa alumahan o mackerel. 10 piso naman ang minahal ng bangus habang 5 piso sa tilapia.
Pwede mo nang samantalahin ang buwabang presyo ng galunggong na nagmura ng hanggang 60 pesos kada kilo. Tataas daw ulit kasi yan sa susunod na linggo, pagsapit ng Semana Santa, kung kailan iniiwasan ng mga debotong Katoliko ang pagkain ng karne. Pagtitiyak naman ng DA, sapat ang supply ng isda. Sa kabila ng mababang demand, mananatili namang pataas ang presyo ng karning baboy na umaabot sa 420 pesos kada kilo. Pero hindi pa rin daw magpapatupad ng price ceiling. The DA is not considering any price ceiling for any commodity. Patuloy pa yung problema natin sa ASF at may mga hakbangin na naman para palakasin yung biosecurity at yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders natin sa swine industry. At kung kinakailangan, tuloy-tuloy din naman yung ating pag-import kung hindi kaya ng local production. What's up mga kapatid? Tuloy-tuloy ang excitement at aksyon sa Premier Volleyball League o PVL. Magandang hampasan at bakbakan ang nagaganap ngayon sa Philoil Eco Oil Arena at live mula sa San Juan, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty? Mikey, mas umiinit na ang race to the top 4 para sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference dito sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan. Umangat na sa 4-1 win-loss record ang Signal HD Spikers pagkatapos mas-sweep ang Strong Group Athletics sa loob ng 3 set. First set pa lang, matinding opensa kaagad ang ipinakita ng Signal HD Spikers. Nagpakawala ng 47 attacks ang Signal kumpara sa 17 attacks lang ng SGA. Final score 25-7, 25-16 at 25-16. Pinangunahan ni Jel Cayuna ang Signal with 21 excellent sets. Sa second game naman, susubukan ng Choco Mucho Flying Titans na ituloy ang kanilang unbeaten run sa conference kontra PLDT High Speed Hitters. Magiging malaking hamon naman yan sa Flying Titans dahil pumasok sa laban ng PLDT galing sa mahaba-habang pahinga. Sa unang set pa lang, dikdikan na agad ang laban. Sa bawat atake ni Cici Rondina ng Flying Titans, may sagot si Savannah Davison ng HD Spikers. Sa likod niya, nasukin pa rin ng Signal ang set 1, 25-20. Mikey, magbabalik sa The Big Dome ang PBL action sa Thursday. Unang magtatapatan ng Capital One Solar Spikers kontra Creamline Cool Smashers. Susunod ang Petrogas Angels kontra Cherry Tigo Crossovers. Mikey? Maraming salamat, Marty Bautista. At sa UAP Basketball naman, balik Pilipinas si PBA legend Sean Chambers at siya ang magiging bagong head coach ng FU Tamaraws para sa Season 87. Papalitan ng dating resident import ng Alaska, si Denok Miranda na magiging head na ng buong FU basketball program. Ayon kay Chambers, humbled at nagpapasalamat siya sa pagkakataon na makabalik sa bansa at makapag-coach para sa FEU. Magkakaroon siya ng reunion kasama ang kanyang good friend at longtime teammate Johnny Flying A. Abarientos na assistant coach para sa Tamaraws. Mga kapatid, 7th place na tapos ang mga taga-Moraita sa UAP last season at ito ang susubukan higitan ni Coach Sean Chambers. Okay, ang alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, MMDA traffic enforcer suspendido matapos reklamo ng pangungutong. Mga suspect sa pagpatay sa mag-ina sa Tayabas, Quezon, sinampahan na ng reklamong double murder. At reputasyon ng napiling provider ng COMELEC sa susunod na eleksyon, kinwestiyon sa Senado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sinampahan ng reklamong double murder ang 4 na sospek sa pagpaslang sa mag-inang Balikbayan sa Tayabas, Quezon. Kabilang dyan ang mag-asawang kaanak ng mga biktima. At live mula sa headquarters ng Quezon Provincial Police sa Lucena, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta ang investigasyon ng mga pulis? Jiggy, dokumentado ng pulis sa mga palatandaang may nangyarang krimen sa bahay kung saan tumira ang inang Balikbayan. Nakakuha rin ng mga otoridad ng iba pang ebidensyang nakaturo sa away pamilya o away pera bilang tinitingnang motibo sa pagpatay sa mga biktima.
Ginalugad ng Tayabas at Quezon Provincial Police ang bahay na ito sa barangay Isabang pasado alas 7 kagabi. Dito tumuloy ang mag-inang sina Lori Litada at May Motegi noong February 20. Ang bahay pag-aari ng mag-asawang Charlie at Ligaya Pahulas. Mga sospek sila sa karumal-dumal na pagpatay kina Litada at Motegi. Ayon sa hepe ng Quezon Provincial Police, may bakas ng dugo sa sahig at dingding ng kwartong tinuluyan ng mag-ina. Bungalow type ito. Itong kwarto talaga na to ay nakalaan. Yun ang talaga pinapagamit sa mag-ina every time na uuwi sila ng Tayabas. Nakuha rin sa loob ng bahay ang perang aabot sa 1.36 million yen o higit kalahating milyong piso. Nasa pangangalaga na raw ng Tayabas Police ang pera. Kasama ito sa mga ebidensya para sa reklamong double murder. Panatag ang Quezon Police na matibay ang kaso lalo't may mga testimonya rin galing sa 6 hanggang 8 kamag-anak ng mag-inang biktima. Doon sa kanilang salaysay ay mayroong sinasabi na actual knowledge siya doon sa pangyayari niya. Ngayong hapon, humarap sa piskal sa Tayabas ang mga testigo. Formal nilang inihain ang reklamo laban sa mag-asawang Charlie at Ligaya at 2 tauhan ni Charlie. Bukod dyan, nang hingi ang mga otoridad ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa isa sa mga suspect na may passport. Maraming salamat, Brian Basa. Sa Senado ang track record ng napiling provider ng COMELEC para sa susunod na eleksyon. Cheating machines daw ang tawag sa mga makina nito sa ibang bansa. Bagay na dinipensahan ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. That the system procured Sa kanyang privilege speech sa plenaryo kahapon, kinuwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang track record ng Miru Systems Incorporated na magsisilbing automated elections provider para sa 2025 midterm elections. Ayon sa senadora, ilang beses nang nasangkot sa iba't ibang kontrobersya ang Miru Systems sa ibang bansa. Miru was previously involved in supplying automated election systems for, aside from its home country, the Kyrgyz Republic, the Democratic Republic of the Congo, and the Republic of Iraq. In Congo, researchers reportedly found that the machines Miru tried to sell there were repackaged equipment originally intended for Argentina, where similar machines faced pushback. Ang tawag nga sa Congo ng mga election machines doon ay cheating machines. May ilang pag-aaral na rin daw na palpak di umano ang mga makina ng Miru Systems. Prototype lang din daw ang ginamit ng Miru Systems sa post-bidding qualification sa COMELEC. Pati ang local partner ng kumpanya na isang construction company, blacklisted daw sa DPWH ayon kay Ontiveros. Mr. President, just what is a construction company doing leasing voting machines to the Filipino people? Katakataka rin daw na iisang kumpanya lamang ang pumasa sa bidding. Napakalaking kontrata. Wala ni isang ibang bidder. Yes, Smartmatic was disqualified because of its own money laundering controversies, but there were others. Bakit biglang naglaho na lang? Nauna nang nanindigan ng COMELEC na dumaan sa tamang proseso ang ginawang bidding. Depensa nila ngayon, walang kinalaman sa makina ng Miru ang mga umano'y aberyang nangyari sa eleksyon sa ibang bansa. Hindi naman po tungkol sa machine yon. Yung conduct of election management, hindi kagad na-deliver ang mga gamit. Hindi kagad na nakuha ang mga balota. Hindi yung mga botante, hindi kagad nakaboto. Tinakot ang botante o kaya naman may mga ibang bumoto. Yan po yung mga irregularities, wala naman po relasyon sa makina. Katunayan, nakausap pa nga raw ng ilang COMELEC commissioners ang tagapamahala ng eleksyon sa Congo. Yung mismo nag-issue ng certification na head ng Electoral Commission ng Congo. At kinonfirm niya yung mismo certification. Sinabi niya, they were so happy with the outcome of the election and at the same time the performance of Miru. Humarap din sa Senado ngayong araw ang ilang opisyal ng Miru at pinabulaan ng makina nga nilang may problema sa ilang eleksyon gaya sa Iraq. Regarding the manual count in Iraq, there was no defects or problems with the machines that was placed there, or any counting or any tallying results. Rather, the incumbent was persistent on doing the manual recount. Aminado naman ang COMELEC, prototype lang ang ininspeksyon nilang makina na ipinakita ng Miru.
Yung pong Meru, nagkataon, manufacturer, ginawa po nila base sa aming drawing, base sa aming kagustuhan. Siyempre, ba't kagagawa kagad ng 110,000 machines kung hindi pa naman na-award sa'yo? Nakatakdang tapusin ngayong Abril ang final na itsura ng mga automated counting machines o ACM base sa mga pahabol na komento ng COMELEC at iba pang sektor. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bumuo ng Task Force kontra Fake News ang COMELEC para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon sa darating na 2025 midterm elections. At kasabay niyan, mas pinaigting na rin ng komisyon ang registration para mas maraming kabataan ang makaboto. Nagbabalik si Mon Gualvez. Hindi bababa sa 1,000 estudyante ang dumagsa sa ikalawang araw ng voter registration ng COMELEC sa Bukidnon. Kung kahapon, mga katutubo ang dinayo, kanina, puro senior high school students naman ang pinarehistro nila. Isa sa mga pumila, ang grade 11 student na si Ana Marie na taga Malay-Balay, Bukidnon. Setyembre pa siya, magdi-18, kasabay ng deadline ng pagpaparehistro. Kaya sinamantala na niya magpatala ngayong araw para hindi ma-hassle. Lahat naman tayo may karapatang para makaboto na kailangan natin mag-decision wise kung sino ang mamumuno. Gaya ng ginawa kahapon, isinabay na rin sa registration ng voter education ng COMELEC. In-announce din nila ang binuong task force kontra fake news para sa darating na halalan. Para mabawasan natin yung mga lumalaganap na kung ano-anong at sari-saring mga mali-maling mga impormasyon na pinalalaganap dito sa Meta or Facebook. Katulad ng mga batuhan ng putik, si Juan de la Cruz ba ay totoong magnanakaw? Ito, mahilig mag-vote buy. Yung mga ganong aligasyon. Babala ng COMELEC, hindi makakalusot sa kanila kahit ang mga troll dahil hahantingin nila ang mga gumagawa ng dummy o fake account para manira at magkalat ng fake news sa social media. Kahit nagtatago sa ibang pangalan at nag-iimpostor na siya ay si Juan de la Cruz, madali matrace na ng ating DICT. Sa Abril, nakatakdang formal inunsad ng COMELEC ang Task Force kontra Fake News. Ang kaibahan lang doon ito sa iba't ibang may kaparehong kampanya, bukod sa mga ahensya ng pamahalaan, nakuha na rin daw ng COMELEC ang suporta ng iba't ibang mga tech companies na nagpapatakbo sa mga social media platforms. Target tapusin ng COMELEC ngayong buwan ang operational plan para rito. Kasama sa ilalabas nila mga posibleng kaharaping kaso at parusa ng mga mahuhuling violators ng Task Force. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kasado ng kauna-unang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Kinumpirma ng White House na magpupulong sina Pangulong Bongbong Marcos, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden sa Amerika sa April 11. Kabilang sa mga tatalakay ng kooperasyon pagdating sa ekonomiya, teknolohiya, clean energy at climate change. Pag-uusapan din ang peace and security sa Indo-Pacific region. Pero bago yan, nakipagpulong muna si Pangulong Bongbong Marcos kay US Secretary of State Antony Blinken sa Amerika sa Malacanang kanina. Dito na pag-usapan ang pagpapalawig ng military presence ng Amerika sa bansa. Susunod, lalaki, arestado matapos daw hipuan ang katabing estudyante sa jeep sa Cebu. For parents sa Camarines Sur, desididong panagutin ang pumatay sa kanyang aso. At silipin ang mga paganda sa mga bus terminal para sa Semana Santa. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Nananawagan na ang water concessionaires na magtipid ng tubig ngayong may banta ng El Nino. Ang tipid tubig tips, alamin sa report ni Laila Pangilinan. Pampawi ng uhaw hanggang sa paglilinis. Water is life talaga. Kaya sa paggunita ng World Water Day, ipinakita ng iba't ibang grupo ang halaga ng tubig at kung paano makakatipid nito, lalo na ngayong may banta ng El Nino, nasasabayan pa ng tag-init na nagpapababa ng level sa mga dam na nagsusupply ng tubig sa mga bahay. Nagpaalala naman ang mga water concessionaire sa mga consumer na kung maaari, mangiling sa paggamit ng sobra-sobrang tubig, lalo na ngayong papasok na Holy Week. Lalo na sa mga timbahay at feel magtampisaw sa tubig dahil sa init ng panahon.
Kung di maiiwasan, may mga paraan naman para magamit pang muli ang tubig na pinagliguan sa inflatable pools. Kung meron po ilang mga activities na kailangan nyo talaga ng tubig, wag po basta-basta natin itapon. Gamitin po natin ito sa pang-ilang gamit pa tulad ng pagdidilig po ng ating mga halaman, paglilinis po ng ating mga sasakyan. Si Jojo, diskarte sa gamit niyang tubig ay ginagamit sa kanyang car wash business na tig 5 pesos. Laking ginhawa din daw nito sa mga kapitbahay niya. Natuwa sila dahil hindi na sila lumalayo, dito na po sila pupunta sa akin. Tapos matagal din yung oras, sa halaga 5 piso 3 minutes. Sa iba po kasi 2 minutes. Para pa makatulong niya rin sa pagtitipid ng tubig. Ang Maynilad naman, high-tech ang ginagamit na filtration system. Kaya napapalinis nito ang maruming tubig sa kanilang treatment plant na tinatawag na New Water. Right now, we are converting wastewater or used water to drinking water through a sophisticated technology. Ang Quezon City LGU naman, ipinagmamalaki ang kanilang water catchment facility na nakakapag-ipon at recycle ng tubig. So galing po sa bubong, meron po yung tubo papunta dito sa ating filter muna. So we have to filter out the water. Then pupunta po siya dito sa 3 tangke. Kahit anong diskarte mo, basta nagtitipid sa tubig, malaking tulong ito. Dahil sa huli, tayo din ang mapeperwisyo kapag di tayo nagkaisa sa pagtitipid sa tubig. Maaari po tayo makaranas ng ilang pong mga pagkakataon na magkaroon ng krisis sa tubig. Kaya kailangan po nating masigurado na gamitin lang po ito responsable. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, padaluyin natin ang K-Alaman sa usapang tubig. Alam po ba ninyong higit 70% ng ating planeta ay tubig? Ang dami po niya na, kaya magtataka ka kung bakit nag-uumapaw na pala tayo sa tubig pero umaabot minsan sa puntong walang panligo. Hindi po nakaka-fresh. Ganito po kasi yan, 97% ng tubig sa buong mundo ay nasa karagatan. Hindi naman yan pwedeng gamitin o inumin. 2.5% naman ay fresh water na natrap sa underground o sa glacier o yung makapal na yelo na ilang siglo nang hindi natitibag kaya hindi po available gamitin ang tubig dyan. Tanging 0.5% lang ng fresh water sa mundo ang pwedeng gamitin. Napaka-importante pa naman ng tubig, lalo't 55 to 65% ng katawan ng tao ay gawa po sa tubig. Ibang klaseng mga benepisyo ang makukuha sa sapat na pag-inom ng tubig. Nagdadala ito ng oxygen sa katawan. Nire-regulate din ito ang ating body temperature at nagme-maintain ng blood pressure. Nakakatulong din po ito para mailabas ang ating mga body waste. Kapag sapat ang pag-inom mo ng tubig, sabi nila, nakakakinis ng balat at nakakaganda. Bukod po dyan, abay, nakakapayat pa kaysa uminom ng mga juice at soft drinks. Kaya mga kapatid, huwag po nating kalimutang uminom ng at least 8 glasses of water a day. Gaya po ng aming paalala na ang K-Alaman ay K-Yamanan. K-Okay. Nagdagdag na ng biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa inaasahang dagsa ng pasahero sa Semana Santa. Dinagdagan na rin ang dineploy ng mga pulis para matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Higit 1 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa Semana Santa. At sa darating na Biyernes daw ang buhos ng mga pasahero. Dahil sa Holy Week Exodus, nagdagdag na ng mga biyahe ang pamunuan ng PITX, partikular sa mga pauwi sa Bicol Region. Magdadagdag din daw ng mga bus kung kinakailangan. Sa special permit naman natin, nag-file na po yung ating mga bus operators or bus companies para po maka-receive ng special permits yung kanilang mga other bus units para lang po maka-travel this Holy Week. At para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, nag-deploy na ng higit 300 pulis at security personnel sa terminal. Madadagdagan pa raw yan sa mga susunod na araw at sasamahan pa ng K9 units. Pwede na ring mag-book ng ticket online para makaiwas sa mahabang pila. Para iwas aberya, huwag nang magdala ng mga matatalim na bagay, flammable items at baril, lalo na kung walang permit.
Higit 2,000 traffic management personnel naman ang ide-deploy sa Quezon City para maiayos ang daloy ng trapiko, lalo't inaasahan ang dagsa ng mga sasakyang pauwi sa probinsya. Ide-deploy din sila sa mga simbahan, lalo na sa mga bus terminal partikular sa Cubao. Tutulong sila sa pag-inspeksyon sa kondisyon ng mga bus bago bumiyahe para masigurong hindi nakadroga o nakainom ang driver. Paalala naman ng mga otoridad sa mga biyahero, iwasang sumakay sa mga kolorum na sasakyan. Pag na-involved na sa road cross po yan, wala po kayong makukuhang benepisyo na mula sa driver dahil sa may-ari ng sasakyan dahil kolorum nga po siya. Hindi po mababayaran ng insurance ang anumang sakuna o physical na injury ng isang pasahero ng isang kolorum ay wala pong makukuhang benepisyo. Higit 3,000 pulis ang ipapakalat sa mga matataong lugar sa Quezon City. Nasa 34,000 na mga pulis ang ide-deploy sa buong bansa sa Holy Week. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, Pilipinas hindi na ibaban ng World Anti-Doping Agency para makasali sa mga international competition. At Golden Retriever pinatay sa palo sa Camarines Sur. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Hinipuan saka nagtangkang halikan ng isang lalaki ang nakatabi niyang estudyante sa jeep. Git ng suspect, siksikan at natatamaan niya lang daw ang babae. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa kulungan ang bagsak ng 53 anyos na lalaki sa barangay Los, Cebu City. Kinilala siyang si alias Ramil. Inirereklamo siya ng 18 anyos na estudyante matapos manghipo sa loob ng sinasakyang modern jeep noong Sabado. Kwento ng biktima, sinisiko ni alias Ramil ang kanyang dibdib at ari. Sinubukan din daw siyang halikan nito. Sa takot, napaiyak ang biktima kaya napansin siya ng ibang pasahero. Agad na aresto ang lasing na suspect sa tulong na mga kasama sa jeep. Pero si alias Ramil, mariing itinanggi ang paratang. Giit niya, di niya intensyong masagi ang dibdib ng babae dahil sa mabilis ang sakay nilang jeep. Hindi ko yan ginalaw. Magkatabi naman kami. Hindi ko alam siya. Gano'n na tayo naman sila ng kunti. Lasing ka. Hindi lasing naman. Pero di yan bumenta sa mga otoridad. Hindi na nagbigay ng panayam ang biktima pero porsigido siyang magsampa ng reklamo laban sa suspect. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Safe Spaces Act o bawal bastos law ang suspect. Nakakulong na ngayon si alias Ramil sa Mabulo Police Station. Humingi rin siya ng tawad sa biktima. Awa ka sa akin kasi hindi ka na lang maglasing basta pag sumakay ka ng jeep. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, qualified para sa Olympics ang Filipina-Ivorian fencer na si Maxine Esteban pagkatapos ng magandang performance sa final qualifying tournament sa Washington, USA. Nire-represent na ngayon ni Esteban ang Ivory Coast at shinare niya sa kanyang social media accounts ang accomplishment. Dinededicate daw niya ito para sa Ivory Coast na tinanggap at sinuportahan siya. Binigyan din niya ng shoutout ang Pilipinas at isang patunay daw ito na maraming talentadong atleta dito sa bansa. Lumipat ng National Federation ng Fencer noong 2023 para habulin ang kanyang Olympic dream. Marami din siyang napanalong medalya sa SEA Games noong 2017, 2019 at 2021 para sa Pilipinas. Ayon kay Esteban, sana daw ay ituloy natin ang ating grassroots program at sana masuportan at protektahan ang mga atletang Pinoy at Pinay. More good news mga kapatid, kinlear na ng WADA o World Anti-Doping Agency ang Pilipinas sa kanilang compliance watch list.
Ayon sa WADA, dumaan na sa corrective actions ang Philippine National Anti-Doping Organization para sumunod sa standards nila. Hindi na daw iaakyat ng WADA ang kaso sa Court of Arbitration of Sport at dahil dito tuloy ang pag-participate ng Pilipinas sa iba't ibang international competitions at ang pagbandera ng Philippine flag. Nangangako naman ng PSC o Philippine Sports Commission na sisiguraduhin nilang walang mga doping activity ang magaganap sa bansa. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, pananakit ng lalaki sa isang aso sa Camp Sur sa pool sa CCTV. Ang aso pinatay at binalak pa umanong lutuin. At megastar Sharon Cuneta, napa-Sharon ng handa sa isang party. Tuloy-tuloy pa ang makaburang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinatay sa palo ang kawawang aso sa Camp Sur. Pagkatapos patayin, inilagay ito sa sako at mukhang binalak pa raw lutuin. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Grabe man gamoy! Napahagulhol ang babaeng fur parent nang makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng golden retriever niyang si Kilua. Nadatnan siyang nakasako, duguan ang ulo at wala ng buhay. Paanong humantong sa ganyan ang sitwasyon? Sa kuha ng CCTV sa Bato, Camarines Sur, makikitang tumatakbo sa kalye si Kilua. Hinahabol siya ng lalaki. Sa isang punto, makikita pang hinampas niya ang aso, saka muling hinabol. Kuha ang video na yan nitong Sabado ng umaga. Nagising na lang daw ang fur parent na si Vina Rachel na wala na sa kanilang bahay ang asong higit 3 taon na niyang kasama at itinuturing ng pamilya. Nakalak naman po yung gate namin kaya imposible pong nakalabas. So nagtanong-tanong po kami hanggang sa may pumunta pong kapitbahay na kaso daw po namin yon. Tapos nagtanong-tanong po kami sa mga tao doon. Pumunta po kami kung asaan si Kilua kasi dinala po kami doon sa kung asan siya. Tapos doon po, naabutan po namin yung aso ko na nakasako na po. Isang lalaki ang naabutan nila sa lugar kung saan dinala ang aso. Sanang pamenta nakasako. Siguro nakasako na ta. Tinigbak na lang mo. Masiguro man kami. Tako na nga ni mga laboratorio. Depensa ng lalaking pumatay sa aso, meron daw ginawa sa ibang tao si Kilua. Pero di niya idinitalye kung ano ang sinasabi niyang ginawa ng aso. Isa'y po nagtigbak. Kami po. Isa'y. Siyempre ako. Takasudarwang. May nakarating ding impormasyon kay Vina na katayan ng aso ang naturang lugar. Posible raw na binalak lutuin si Kilua. Nagpa-blotter na si Vina sa kanilang barangay at sa PNP. Sisiguraduhin daw niyang may mananagot sa pagpatay sa kanyang fur baby. Para po doon sa gumawa niyo to sa baby ko, siguraduhin ko na yung hustisya na para sa baby ko is makakamit ko. And hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung hustisya na yun. Hindi na tao ang kayang gumawa ng ginawa niya. Maging sa social media, nag-trending ang hashtag Justice for Kilua. Alinsunod sa Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pag-torture, pagmamaltrato at pagpatay sa anumang hayop. Ang sinumang lalabag dito ay may kaparusahang aabot sa 6 hanggang 2 taong pagkakakulong at multang hanggang 5,000 piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Martes. Bukod sa Barangay 5 Panalo, marami pang kaabang-abang na bagong show dito sa Kapatid Network. At live mula sa Taguig, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, ano-ano pa bang mga exciting shows ang dapat nating abangan? Kalad Karen, Fiesta
feels na tugs-tugs feels pa dito on a Tuesday ha sa Taguig dahil i-reveal na nga in 2 minutes ang mga programang bubuo sa Barangay 5 Universe. Yes, may pa-universe na tayo ng Barangay 5. Eto na nga, tingnan nyo yung entablado sa likod ko. Handang-handa na nga sila Gerald Napoles at Kayla Rivera na makakasama natin mamaya-maya lamang. No? Pag-umpisa nitong bonggang-bonggang program na meron tayo ngayong gabi with our advertisers. Sila rin kasi ang opening salvo no, ng Barangay 5 Panalo. Buena mano sila sa Barangay 5 Universe dahil nagsimula na nga ang Barangay 5 Panalo last March 11 kung saan sila namimigay ng 100,000 pesos kada araw po yan. At last Sunday, napanood nyo na rin po ang Budol Alert sa time slot na 4:30 p.m. bago ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa April 6 naman, mapapanood na ang Top 5 Kwentong Mark Logan. Tuwing 6:15 p.m. po yan sa gabi. Ano? At susundan po yan sa April 7, 6:15 p.m. din po. Kapatid mo, idol mo, Rafi Tulfo. And sa April 8 naman, lumuhod ka sa lupa naman ang dapat abangan. That's Mondays to Fridays, 2:30 p.m. po yan. But wait, teka lang, may pahabol tayo. 5 lang yung nabanggit ko. There's more. May pabuena mano tayo dahil ngayong gabi rin po, may patikim na po ang The Purse family ng Showbiz Royalty na Mulak family that will be here tonight. Sila po naman ang aabangan pagdating sa Mayo. At hindi lang yan, kalad ka rin mga kapatid, may 2 show din. Bukod pa dun sa The Purse family na binabanggit ko na malalaki po na aabangan natin ngayong summer sa Barangay 5 Panalo. Yan muna yung latest dito. At syempre, ito na, nagsisimula na. O, di ba? Syempre, kakausapin na sila mamaya-maya lang. Back to you guys muna dyan sa studio. Kalad ka rin. Nako, napakaraming bagong programang dapat nating abangan mga kapatid. Maraming salamat, MJ Marfori. At eto pa, viral ang video ni megastar Sharon Cuneta na nagsasharon o nagbabalot ng pagkain sa isang handaan. Butin mo ako. Nagpagahan ng iyong Lagay ng pagkain si Sharon sa plasticware sa birthday ng isa sa pamilya Soto. Para raw ito sa kanyang pamilya at kasama sa bahay. Biniro naman siya ng mga kasama at sinabing nag-Sharon si Sharon. Nauso ang katagang pag-Sharon o pag-uwi ng pagkain sa handaan dahil sa hit song niyang Bituing Walang Ningning. Marami namang sobra. Talagang magsasharon din ako. Ano pala ibig sabihin nun? Sharon ang tawag sa ganon. Balutin mo ako. Ayos. Sarap. Uy, congratulations sa mga bagong programa po natin dito sa Kapatid Network. At mukhang madadagdagan pa yan sa mga darating na panahon. Talaga? May alam ka? Meron. Akin na lang yun. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.